Naggrocery ako ngayong araw at syempre masaya na naman ang aming mga mata dahil puno na naman itong ating aparador. So ito nga pala yung aming aparador na lumang ref kasi nga sayang naman kung ating itatapon. Kaya ginawa ko siyang aparador. So nandito lahat ang aming mga abubot. Halo-halo na to. May mga notebook, mga screwdriver, mga extension wire, kung mga ano-ano pa diyang mga abubot. So ayan, dumating na nga kami galing sa pag-grocery. Kasama ko nga dito si JM, nagmotor kami dahil nga hindi ko naman iniisip na mapadami kami ng kuha ng grocery. So parang nag-enjoy kaming pareho dahil syempre first salary natin ito dito sa ating pinagpuyatan, kaya kailangan ibili natin ng mga pagkain ng ating unang sweldo, di ba? So ayan, unang sweldo ko to bilang isang affiliate. So ito ang aking unang sweldo at syempre ginawa kong nakapag-grocery ako dahil doon. O diba? Malaking tulong na din kahit papano, kahit maliit, kahit piso, kahit magkano lang. Sabi ko nga basta may pumapasok araw-araw ay okay na. So ayan, nang una ko talagang pinasok ito, ayaw akong payagan ni Kano kasi nga baka daw mabully na naman ako katulad nung dati yung nag-online selling ako sa Facebook, tapos nagkaroon ako ng mga kaaway, kaya ayaw niya talaga akong payagan na magkaroon ako ulit ng ganong eksena. Nang una talaga, hindi ko inakalain na magkaroon ng income kasi nga parang wala din sa intention ko na ganon. So, ang pinagsimulan lang talaga ng aking affiliate ay ang bumili ako ng 2 pirasong lotion na dumaan lang sa aking newsfeed. Tapos, nagtry akong bumili. Tapos, bago ko na-post yun, so nagamit na namin. So, kinuwaan ko ng picture yung items na yun. Tapos, pinost ko. Tapos, after nun, pumunta kami ng simbahan ng Antipolo. So ayan lang yung natandaan ko. So ayan, natuwa naman si Kano dahil syempre binilan ko din siya ng kanyang mga paboritong pagkain, ham, tapos mga jam. Tapos sabi ko nga sa kanya, ito na yung ating sweldo. Tapos sabi niya, talaga? Sabi ko, oo, ito na yung ating sweldo. Sabi ko, kahit maliit pero at least ay pinaghirapan natin. Tapos sabi niya sa akin, paano daw yun nangyari na magsweldo? Sabi ko, kapag may bumibili ng items mo, automatic na yun na may papasok sa'yo. Kaya minsan 5 piso, minsan 2 piso, minsan nga 40 centavos lang. Depende kung magkano yung ibibigay sa'yo na komisyon ng product na pinupost mo at ginagawa ng video. So, ayan lang talaga yung pinagsimulan ng aking income at hindi ko din inasahan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi wala akong kaalaman tungkol dito. Kumbaga, hindi ko nga alam kung paano ako dito nagsimula Basta ang alam ko lang talaga, bumili ako ng product at yun na, doon na ako nagsimula. Tapos nang tiningnan ko nga yung dashboard ko ng panahon na yun, dahil matagal naman akong hindi nag-online, may nakita ako na, bakit may income na to? Sabi ko ganun, paano to nangyari? Hindi naman ako nag-order dito. Bakit may mga items dito na nag-order sa dashboard kasi nakikita ko? Tapos doon ko lang naalala na, baka may basket na ako dito, yung may yellow basket na ako. So, tiningnan ko nga. So, alam nyo ba, ng una, nagsimula ako dito parang October. So, ayun, October. So, nag-unang sweldo ko November, tapos December. Tapos, parang nagtuloy-tuloy na lang ako kasi syempre, nanginayang din naman ako kahit na minsan may pumapasok talaga sa akin. 5 piso, 3 piso. Hinayaan ko lang kasi nga syempre, 'di ba parang nag-iipon ka lang doon, tapos pag medyo malaki na pwede mo na siyang kunin. Tapos syempre, pag nakuha mo na siya, pwede mo na siyang magamit pang grocery, pwede mo na siyang ibayad ng mga kuryente, ng mga kung ano-ano. So ayan, nagsimula ako lang sa ganun dahil wala naman talaga akong mentors. Kasi sa panahon talaga ngayon, bibihira yung tao na bibigyan ka ng realistic na idea kung paano mo gagawin ng kumita ka. Yung iba kasi parang nagtuturo pero parang paligaw. Kaya ang ginagawa ko minsan kapag wala akong trabaho, pag boring ako dito sa bahay kasi hindi naman ako nakakalabas,
Dahil siyempre ayaw ko din naman lumabas. Pag lumabas kasi gastos lang yung ginagawa ko. Nagre-research ako, nanonood ako ng mga video, tapos mga nililista ko yung mga idea na yun. Tapos pag pakiramdam ko na parang hindi okay, hindi ko sinusunod. Pero pag pakiramdam kong legit naman yung turo, sinusunod ko yun. So ngayon, siyempre, nagbunga na yung aking mga ginagawa, kaya kahit papano, sinasabi ko nga may kita na kahit papano, 'di ba? Kahit maliit, kahit 500, kahit 1,000, kahit 300, para sa akin okay na 'yon kasi nga sa totoo lang gusto ko pa naman talaga magtrabaho, kaso lang ayaw naman akong payagan ni Kano na magtrabaho kasi nga siyempre ang trabaho kasi natin dito sa Pinas 6 days a week, 9 hours a day. Tapos siyempre hindi pa doon kasama yung pagising mo sa maga, tapos pagbiyahe ka. So ilang oras din yun. Tapos parang wala na ka ng oras sa loob ng bahay mo, tapos pagod na pagod ka. So ang ginawa ko, sabi ko, inisip ko talaga. Kasi lagi dumadaan sa newsfeed ko yung mga sinasabi nila na gusto mo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? Gusto mo bang kumita kahit wala kang ginagawa? Yung parang ganun, sabi ko, paano ba nila yun na sasabi na gusto mong kumita na wala kang ginagawa? Sabi ko, siyempre kailangan may gagawin ka para may kita ka. So yun pala yung totoo pala yung sinasabi nila na mag-affiliate ka para kahit na saan ka pumunta, pwede kang magkaroon ng kita. Kumbaga, siyempre pag may bumili sa'yo doon, siyempre matik mayroon kang komisyon, di ba? So ganun pala yung ginagawa mo, tsaka hindi mo na problemahin yung magdala ka ng items mo doon sa mga outlet. Kung baga magpapak ka, hindi mo na kailangan yung problemahin yung mga products mo, kung ilan yung mga stock mo, sila na bahala doon, basta ikaw maglagay ka lang dyan sa basket mo, tapos gagawa ka lang ng video. So mula nang natutunan ko yun, parang nagkaroon ako ng interest sa sarili ko na, ay, sabi ko, ito pala yung ginagawa nila. So ang ginawa ko, nag-research pa ako na nag-research, kaya minsan nakikita ako ni Kano sa baba na, anong ginagawa mo? Sabi ko, hindi, may pinapanood ako ng video, tapos tinitake note ko yung mga details nila, yung mga pwede kong sundin. Tapos isang araw na nag-set up ako ng account ko, tapos ayun na, nagkaroon na ako ng idea. Kasi alam nyo, sa panahon talaga natin ngayon, kailangan talaga dalawa talaga yung may income. Hindi nga dalawa, tatlo. Kasi tingnan mo may bayaran ka ng ganito, may bayaran ka ng ganon. So kailangan lahat talaga may income. So ako talaga kasi workaholic talaga ako. Gusto ko talaga may sarili akong pera. Parang hindi ako kasi mapakali pag wala akong kita. Yung bagang parang naboboryong ako. Tapos syempre, alam ko naman na may mga tao din talaga na nang babati ko sa'yo dyan kapag nandiyan ka na, kasi nga siyempre nasa social media ka, so madami talaga dyang buzzer. At isa yon sa mga dahilan kung bakit ayaw ako ni Kano dapat na sumali ulit sa ganito, kasi nga nagkaroon na kami ng history sa ganito. Yung alam nyo, yung kung naalala nyo, nag-online selling ako dati, tapos nasira yung business ko, tapos hindi lumago, tapos ang laki ng aking nalugi doon, dahil syempre may mga tao talaga na hindi masaya, kaya sabi ko gagawa na lang ako uli ng paraan. So dito ako nagsimula sa lotion at saka sa hair mask. So bago ko talaga yung nilabas talaga, ginamit ko muna para lagi ako mag-honest review sa mga items na ibibigay ko. So mula noon, hinayaan ko lang na sila mag-grow doon. Tapos nanonood pa rin talaga ako ng mga tutorials hanggang ngayon, dahil dito rin sa Facebook talaga is, alam nyo yun, hindi ko alam kung kailan pa tayo dito kikita. Kaya sabi ko gagawa na lang ako ng paraan para kahit papano, kahit sa bahay lang ako, makakatulong din ako sa asawa ko ng mga kaunting halaga lang ba na may bayaran. Kasi minsan, 'di ba, may mga kailangan din ako na hindi kasama doon sa budget. Tapos syempre may anak pa ako nag-aaral ko. Sabi ko sa kanya, need ko ng extrang income. Ano kayang magiging extrang income ko? Lagi ko sinasabi sa ganyan. Kasi ayaw naman niya akong magtrabaho. Tapos dati kasi alam nyo ba, nagtitrim ako ng mga gawain dito sa tapat namin. Tapos sa isang buong short, 2 piso lang yung binabayad nila sa akin, kaya ayaw ni Kano kasi masakit daw sa likod. So ayun, nang natutunan ko to, ay siyempre kahit para sa akin napakalaking blessing na, kasi
kahit papaano, buwan-buwan mayroon akong makukuha, may 400, may 300, para sa akin malaki na yun kasi at least, 'di ba, may pumapasok kaysa namang walang pumapasok. So ayan na yung aming katas ng aming unang sahod, kaya siyempre masayang-masaya talaga ako kasi alam niyo ba, hindi ako maniwala na may sahod pala talaga, kaya sabi ko nga, ay totoo nga talaga yung sinasabi nila. Kaya minsan, sabi ko nga sa inyo, mag-explore-explore lang kayo kasi nga sa kaka-explore nyo baka may makuha din kayong idea, at syempre yung idea na yun magkakaroon din ng tulong sa inyo. So hindi din talaga madali sa una, pero pag natutunan nyo na lang din is masasanay lang din kayo at magugulat na lang kayo na nagbunga na rin yung inyong mga pagod, nagbunga na rin yung inyong puyat. So ayan, napakaswerte ko talaga dahil nagkaroon ako ng kaunting kita. Kaya ayan, pinagbibili ko ng aming pagkain. So thank you Lord sa blessing, and thank you sa inyong lahat sa support sa akin. So ayan, kakain muna ako dahil napagod ako. So ayan yung ating katas ng unang sahod sa pagiging isang affiliate. Bye-bye!